Mga kapatid, itutuloy natin ang pag-aaral natin sa Book of Proverbs. Tayo ay nasa chapter 10 at halos pa isa-isang verse ang ating tinatalakay. Tayo ay nasa Proverbs chapter 10 verse 8. Sabi diyan, babasahin ko, "The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall." Okay. So mga kapatid, ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tema sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At ito ay ang mga palatandaan. Mga palatandaan ng pagiging wise at pagiging foolish. Kaya yan ang title ng ating message ngayon. Signs of wisdom versus signs of foolishness. Kasi dito sa verse na to ay pinaghambing yung wise at saka yung fool. So, sabi diyan muli sa Proverbs chapter 8, "The wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall." So simple lang ang verse na to, pero puno ng aral. Pinakikita sa talatang ito na may malinaw na pagkakaiba ang mga wise sa foolish. Hindi lamang sa kanilang iniisip, kundi pati sa kanilang mga ginagawa. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating sarili, nasaan tayong panig? Alin tayo sa dalawang ito? Wise ba tayo o fool? So, hatiin natin sa dalawa itong verse na to at ito yung magiging dalawang punto natin. So, ang unang punto natin, signs of wisdom. Sabi diyan, "The wise in heart will receive commandments." So, ano nga ba ang palatandaan sinasabi diyan? Ano ang palatandaan ng isang tao ay wise o merong wisdom? The wise in heart will receive commandments. Ang taong wise, ay makikilala mo kapag siya ay yung taong tumatanggap, nakikinig ng mga utos. Ang taong wise ay alam niya kung ano ang tama o mali, alam niya kung ano mahalaga o hindi mahalaga, alam niya ang totoo o hindi totoo. Pero hindi lang alam niya. No? Conviction niya ito. Meron siyang conviction. No, mapapansin niyo, wise in heart. Hindi lang siya wise outwardly, kundi wise siya sa kanyang puso. Yung mga katotohanan na alam niya ay pinaniniwalaan niya. Conviction niya yun. No? Hindi lang ito head knowledge. Nasa puso ito. Wise in heart, sabi diyan. At ang pagiging wise na ito ay nanggagaling sa kanyang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang taong wise ay mayroong standard. Ang Diyos at ang kanyang salita ang kanyang standard o pamantayan. Ang taong wise, ayaw niya na gumawa ng mga desisyon na taliwas sa kung ano ang tama, kung ano mahalaga, at kung ano ang totoo. Kaya ang taong wise, open siya. Bukas ang kanyang puso. Handa siyang tumanggap ng mga commandments at utos mula sa Diyos. Marunong siyang makinig sa instructions at corrections. Una, mula sa Diyos, at pangalawa, sa mga taong makadiyos. Hindi niya iniiwasan, hindi siya takot, hindi niya iniiwasan ang mga advice, ang mga correction. Pagpakumbaba siya. Sa halip ay na-appreciate niya ang mga corrections, mga advice, at pati na yung mga tao na nagpapayo sa kanya. Mga kapatid, pansinin natin ang ating sarili.
Minsan ba, may panahon ba na nahihirapan tayong tumanggap ng advice o correction? No? May panahon ba na ayaw nating aminin na kailangan natin ng advice o guidance? Ang taong wise, handang tumanggap ng mga utos at payo. Hindi siya nagmamatigas at nagmamataas. Kaya mga kapatid, kung minsan kapag tayo ay nagiging sarado ang isip, sarado ang puso, alalahanin natin na ang tunay na wise ay handang makinig. Kung ang reaksyon natin tuwing tayo ay pinapayuhan o kinokorek ay pagtanggi o pagmamataas, sinasabi natin, alam ko na yan. No, baka kailangan nating i-consider ang ating puso. I-check natin ang ating puso. Kasi ang taong wise ay hindi natatakot sa correction. Hindi siya defensive. Alam niya na sa pamamagitan ng pagkukorek ay nagiging mas wise siya at malapit sa Diyos at nakakasunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo ay may pusong handang tumanggap ng utos ng Diyos, nasa tamang landas tayo. Patuloy na pagpapalain, ibe-bless ng Diyos ang ating mga desisyon. Dahil sa ating pagiging mapagpakumbaba at bukas sa guidance ng Diyos. Tandaan natin, ang lahat ng pagsunod natin sa Diyos ay may reward. Kahit hindi naman tayo sumusunod sa Diyos dahil sa reward, ang Diyos ay magbibigay ng reward. Hindi niya tayo pababayaan at ang ating mga desisyon ay Kanyang pagpapalain. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng verse na to. At ito ating ikalawang punto. So, kanina, tinalakay natin signs of wisdom. Ngayon naman, signs of foolishness. Ano ang mga palatandaan na ang tao ay fool? No? Hangal. Sabi diyan sa ating binasa, but a prating fool shall fall. Ang palatandaan ng pagiging foolish ay yung salita, yung pinapakita diyan, yung salitang prating. Prating, maring hindi na kayo pamilyar sa salitang yan. No? Ang ibig sabihin ng prating ay pagiging madaldal o masalita, at ang foolish person ay mahilig gumawa niyan, na nagyayabang at pinapakita na siya ay maraming alam. Pero kadalasan, walang laman ang kanyang sinasabi. Para lang siyang lata na maingay kasi walang laman. Nagpapanggap siyang marunong pero sa totoo lang, wala siyang alam. Hindi makita sa kanyang ugali, sa kanyang buhay, sa kanyang mga desisyon na totoo ang kanyang mga sinasabi. At wala siyang takot sa Diyos. Ang taong ganito ay kabaliktaran ng wise. Kung ang wise ay tumatanggap ng utos, open sa mga correction at advice, ito namang prating fool, ayaw niya na siya'y kinukorek. Ayaw niya aminin kapag siya ay nagkakamali. Hindi siya tumatanggap ng payo, instruction o correction. Sa halip, parang
natitreaten siya o parang banta sa kanya ang mga tao na nagbibigay sa kanya ng payo o correction. Ang foolish person ay nakabase lang siya sa sarili niyang opinyon, sa sarili niyang karunungan, at hindi niya kinikilala ang salita ng Diyos bilang pamantayan na kung ano ang tama o mali. Wala siyang pakialam kung ano ang tama o mali. Ang mahalaga lang sa kanya kung ano ang kanyang opinyon. Kaya kadalasan, maraming tao ang naiinis sa kanya, lumalayo sa kanya. Kasi yung ganitong uri ng tao, no, ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Kaya maraming tao ang hindi nagtitiwala sa ganitong tao, yung foolish, yung prating fool. No, hindi nagtitiwala. Hindi nagrerespeto. Kasi nga, nakikita nila ang kanyang kayabangan at kakulangan ng tunay na karunungan. Kaya mga kapatid, baka naman minsan ay tayo rin ay nagiging prating fool, madaldal, mapagmataas, at hindi tumatanggap ng pagkakamali. Baka iniisip natin na lagi tayong tama at wala nang makakapagtama sa atin. Or hindi na iniisip natin na hindi tayo kailangang itama. Itong prating fool ay laging bumabagsak. Sabi diyan, they will fall. Kasi nga, ang mga tao ayaw sa ganung ayaw sa prating fool. Ang mga tao nawawalan ng tiwala sa ganung klase ng tao. Kaya mga kapatid, kung may ganito tayong ugali, panahon na para baguhin ito. Kung iniisip natin na lagi tayong tama at hindi tayo dapat i-correct, delikado yan. Delikado yan. Ang taong wise ay natututo mula sa kanyang pagkakamali. Pero ang fool, ang hangal, sa kanyang pagmamataas, siya ay babagsak. Kasi nga, tinatanggihan niya ang karunungan nagmumula sa Diyos. Ang mga correction, ang mga payo ng mga mature at maka-Diyos na mga tao, nakakagawa siya ng mga stupid decisions. Mga maling desisyon na magpapahamak sa kanya. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman natin, nakakaramdam tayo ng resistance kapag tayo ay kinokorek, maaaring nagpapakita ito ng palatandaan ng foolishness na kailangan nating baguhin. Pero mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, hindi talaga tayo perfect. Pero kung sa mensaheng ito ay pino-point out ng Diyos sa atin ang ganitong uri ng karakter na nasa atin. Ang Diyos ay mapagpatawad at handang magbigay ng bagong simula. Kung nararamdaman natin na mayroong foolishness sa ating puso, magpakumbaba tayo. Lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tunay na karunungan. Humingi ng tawad at humingi ng tunay na karunungan. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, and it will be given to him. Kaya mga kapatid, humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos para mas lalo tayong maging malapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, alam natin ang mga signs o palatandaan ng pagiging wise at pagiging foolish.
Again, ang taong wise ay handang tumanggap ng utos o payo. Mapagpakumbaba siya at nakikinig sa Diyos. Samantala, ang foolish ay madaldal, mapagmataas, at hindi tumatanggap ng correction. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Alin tayo sa dalawa? Nasa landas ba tayo ng karunungan o ng kamangmangan? Piliin natin ang maging wise. Piliin natin ang maging handang tumanggap ng utos at correction. Tandaan natin na ang pagpapakumbaba sa Diyos ay magdadala ng tagumpay. Samantalang ang kayabangan ay magdadala ng pagkabagsak. Ipanalangin natin na naway bigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba at handang sumunod sa Kanyang kalooban. Amen.